makapipilit. Pagka ayaw naman ng Diyos, walang sino mang pwedeng magsulong, mag-push. No? And then, ang maganda po rito, sabi ko din, but time and chance. Ang panahon at ang kapalaran kasi yung ginamit, ano? Pero mas maganda kasi pag sinabing chance, yun yung pagkakataon na chance. Pag sinabing chance, oh, may chance ka na. May chance ka na. No? Pag mayroong chance, ibig sabihin ay may gustong gawin ang Panginoon na dapat niyang nangyari. Amen. So yan, kundi ang panahon at ang kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Mayang bato na yan, nakapera tayo dyan. Hallelujah. Sabi ko dyan, ang panahon at ang kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. So, ibig sabihin, yung part ko dyan na happen, sa Hebrew word ko yan ay kara. Ang ibig sabihin ay tamang panahon, tamang pagkakataon, tamang lugar. So, God is going to lead us and idadala ka niya, bring you to a right place. God will bring you into a right place. God will put you into a right place. So a right time. Sa tamang lugar, sa tamang panahon, to meet the right thing or right person. Why? Para maibigay niya sa iyo yung gusto mo. So, hindi sasablay ang Diyos doon. Diba? Sa pag-apply sa trabaho, minsan, akala mo kung yung maganda, kung tayong pamimiliin, kasi minsan piliin natin yung maganda. Diba? So, yung naalala ko yung kapatid ko na bunso, sunod sa akin. Isa po siyang manager sa shipping company. And then dumating yung time sa, galing po siya sa Connect, sa WGNA company ng shipping. Yung familiar ko kayo doon. Yun yung pinasigat ni Sharon Cuneta, I should say, na super ferry. Ang nagmamay-ari niyan ay W means William, G, Gokong Wei, and A for Aboitiz. So tatlong mayayamang tao. William, Gokong Wei, WGN, and Aboitiz. So manager ko siya doon. Alam niyo po ba kung anong tinapos ng kapatid ko na computer science? Tapos naging manager siya ng shipping. Parang layo, ano? Diba? Layo. Nung unang graduate niya ng kanyang course sa computer, ay nagtrabaho siya dun mismo sa pinagtapusan niya. Kundi ang nagkaano sa AMA computer. And then dahil siya ay mas malit sa akin at medyo malambot, binuhuli siya ng lalaki ko yan, binuhuli siya ng mga estudyante niya. So isang buwan lang, nung tinagal niya, umayaw. Kasi siguro mas malalaki pa sa kanya yung mga estudyante, binuhuli siya. And then, pinasok siya ng pinsan ko na meron akong pinsan na Pilipino-Chinese sa RCBC, sa bangko. So, nagtrabaho siya doon ng almost 3 months din yata. Umayaw din siya kasi yung trabaho ng commerce, kasi yun trabaho ng manager doon, nilipat sa kanya, lang siya. Trabaho ng mga babang, parang mga clerk lang siya. Tapos ang ginagawa niya doon sa bangko, siya lang nagko-compute ng ng bangko. Dahil mahal ko Sabi niya, parang hindi worth it. Ang sweldo ko, pang janitor. Pero ang trabaho ko, pang manager. So parang nilalamangan ako ng manager .
Parang inuutakan ako ha. Kasi nakitaan ko siya ng ganun. Matalino ko talaga si kapatid. Ngayon, resign siya ulit. Doon na yata siya napunta ng shipping. At ang trabaho niya sa shipping ay utusan, tagalakad ng papel ng mga seaman. Hanggang sa, isipin niyo, parang ganun kalalagayan, naging tumas, naging liaison officer, hanggang dumating yung time, siya na yung nasa taas, siya na yung nag-i-interview doon sa mga applicant. Ngayon, nagkasakit po siya nung time na to make the long story short, nagkasakit po siya one time. At yung sakit niya ay in a life and death situation. Tapos, yun, pinuntan ko namin sa ospital kasi siya po kasi nagtago sa amin nung may pera siya, pinagtaguan niya kami mga kapatid niya. So, hindi namin alam kung saan siya nakatira. Nasa Manila. Nakakabalita lang kami doon sa mga friend niya. So, gano'n ang naging sistema ng buhay niya. So, gano'n siyang Marisa. Buhay siyang Marisa. And then, dumating yung time, nagkasakit siya. Doon siya nagpakita sa amin. At, inalagaan namin. May dalawa akong kapatid na mas matanda sa akin. Kasi magkasunod kami na ni Bonso. Sa mas matatanda yung ate. Inalagaan namin. And, dumating yung time na sa hospital, ako na lang yung kasama niya. Kami na lang dalawang magkapatid na lalaki. Na kahit quit niya ay hindi niya mahugasan. Siguro, pero sa hiya niya, pinipilit niyang, "Kuya, buhusan mo lang, ako na lang mag-ganun." Dumating kami sa ganun. At wala akong feeling na ano mang sama ng loob kasi hindi ako nag-isip na ikaw kasi nagtago-tago ka ng ilang taon. Ngayon may sakit ka sa walang ganun, walang sumbat, walang oras. So dumating yung time na medyo naka-recover, gumaling. Sabi ko gusto mong umisya muna doon sa kanyang kondo. Yung kanyang kondo, hindi siya makapanik. Kasi mahina eh. So yung guard nung kondo, dinadala siya doon sa 6th floor lang naman yung kanyang kondo. Ang 6th floor. Dinadala siya roon. Hanggang sa sabi ko, kumusta ka na dyan? Siyempre, wala nang trabaho, wala na. Almost a year na. Sabi ko, ikaw ka muna sa akin. So kinuha namin from Tondo, iniwi namin ng Cavite. 1 week lang naka-recover. Gumaling. Kasi siyempre, pinag-paper na. And then, after 2 weeks, 3 weeks, tumawag sa niya, kaya malakas na mag-apply akong trabaho. Ako mag-apply sa isang kumpanya, meron pang isa. So, dalawa yung in-applyan niya doon sa posisyon niyang naiwan. Alam niyo po, sabi ko, anong klaseng trabaho yung isa? Anong lang? Mababa itong isa, sabi, na-rate sweldo. Yung isa, maganda. Pero yun yung dati mong trabaho. Oo, huwag ka doon, mamamatay ka doon. Sabi ko, kunin mo yung mas bata. Isa ka isa. After 2 weeks, tumawag ko mga kapatid. Sabi ko, kuya, gandang balita. Kasi, pinromote ako. Yung posisyon na kinukuha ko doon sa kabila, yun yung posisyon, tapos doble pa yung sahod. Nakita mo? Sabi ko, ang Diyos kasi, may mas maganda siyang plano. Yung tingin mo maganda sa'yo, tingin mo lang yun. Di ba? Kaya minsan, tayo nagbabase sa panlabas na nakikita natin. Ito, pipiliin ko to, sexy to. Sexy ngayon. Pagdating ng how many years, siksik na yan. Diba? Dati, ang katawan, coke mismo. Pero ng 10 taon, coke in ka na. After 25 years, 1 point. 1 point. So, nagbase kasi tayo dun sa ating physical or outward na pagtingin. Ngayon, ang Diyos, sabi niya, mayroon siyang itinakdang tamang panahon sa bawat isa sa atin. Kasi sabi ko diyan,
time and chance happen to them all. Yung sinasabi niyan lahat ng tao. Lalo na kung ikaw meron kang pagkakilala sa Panginoon, meron siyang inihandang magandang panahon. Amen? Kaya huwag mawawala ng pag-asa. Tuloy lang ang buhay. Sa hirap at ginhawa, sa asin at bugboong, tuloy lang tayo mga kapatid. Ha? Hanggat tumihinga po tayo, diretso natin to. At kahit binabato tayo, diretso lang po tayo. Kasi tayo mo kami bumabato. Maraming ganyan sa amin. Yung iba sa kanila ngayon, pastor. Hindi tayo binabato, pastor, yung bata natin. Nagano. Napataas. Kala ko binato na tayo. Wala. Kasi sanay na po kami na pangsubaga rin lang. Ako mismo naranasan ko, personal. Sa likod ng kawayan, nag-pray ako. Pinagbabato ako. Buti na lang yung pag-iingat ng Panginoon. Amen. So, yun po. Sinundan ko lang po yung sinabi ng ating dalawang kapatid. Merong itinakdang magandang panahon at oras para sa ito. Kung sa tingin mo wala na, tingin mo lang yun. Akala mo lang yun. Dahil ang oras ng Panginoon, hindi na uubos. Laging merong nakalaan na panahon para sa iyo. Tawag natin doon ay tamang panahon. Sabi naman ng iba ay pagdating ng panahon. Diba? Malay mo. Walang araw. Amen. So, we are now on the last part of our topic about divine exchange, part 6. Pagka po inyong mga kaunawaan about this ay naintindihan nyo na kung ano yung ipinalik ng Panginoon. No? Nakuha na ng Diyos yung dapat niyang ibigay sa inyo. Salamat, Kuya Jo. Exodus chapter 12, verse 1. Hallelujah. Exodus chapter 12, verse 1. Sabi ko dyan, verse 1 nga ba yan? Verse 5. Pero magsisimula tayo sa 1 lang yan. Hindi ko na ilagay sa akin. Verse 5, your lamb shall be without blemish, a male, a year old. You may take it from the sheep or from the goats. So ito po yung pag-uusap na kung saan ay inuutosan ng Panginoon sila Moses isang gabi na kumuha ng isang batang tupa, lamb, cordero sa Tagalog na malalim. No? Basahin ko muna yung verse 1 para makuha natin yung kwento. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito ay magiging sa inyo ay pasimula ng mga buwan. Pasimula, beginning of the month. So, ibig sabihin, kung sa ating kalendaryo ay January. No? So, merong instruction sa kanila na itong buwan na ito, sabi niya, ay kukuha kayo ng isang batang tuka. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Salitain ninyo or sabihin ninyo, kasi ganito yung Tagalog na mga unang Tagalog. Ano? Speak, sabi ko doon sa English, unto all the congregation of Israel. Sa Tagalog, sabi niya, salitain ninyo. Ibig sabihin is sabihin ninyo sa buong kapisanan ng Israel, kongregasyon ng Israel, sa ikasampung araw ng buwang ito ay magsisikuha sila sa ganang kanila. Ibig sabihin, bawat pamilya, bawat lalaki ng isang kordero ayon sa mga sangbahayan. Ng kanilang mga magulang, isang kordero sa bawat sangbahayan. Sa bawat pamilya ay isang kordero, isang tuka. Ano ba? And if the household at kung ang sambahayan ay napakakaunti or maliit,
upang kumain ng isang kordero, siya nga at ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat tao na kumakain, gagawin ninyo ang pagbilang sa uso. Ibig sabihin, pag maliit yung pamilya, pwede mong tawagin yung kapitbahay mo para yung kakatayin na lamb, na kordero ay hindi masayang, kundi lahat sila ay makakakain. And then, anong klaseng kordero? Ayan na, sabi dyan. Ang kordero na inyong kukunin o pipiliin ay yung walang kapintasan. Isang lalaki na iisahing tao, ibig sabihin wala pang isang tao. So, bisiro ang tawag natin dyan, ano? Kukunin ninyo sa mga tupa o sa kawan ng mga kambing. Kaya, sa verse 7, sabi dyan, they are to take some of the blood and smear it on the sides and top of the door frames of the houses where they eat the animal. Sabi doon, yung dugo, no? Yung dugo ng kordero, sabi diyan, ay ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas sa ipahid, no? So, halimbawa yung pintuan diyan, pahiran mo ngayon yung buong hamba yata tawag doon? Hamba? Hamba. Kung saan yung pinto doon, hindi sinabing sa bintana. Bakit kaya? So, further study na lang yun, sana lang natin pag-aralan. Sabi niyan, ilalagay sa dalawang haligi ng pinto sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. So, meaning to say, bawat bahay ay kailangang magpahid ng dugo nung kinatay na batang tupa. Diba? And then sa verse 8, that same night, they must roast the meat over a fire and eat it along with bitter salads, greens, and bread made without yeast. So, sa gabi na yon ay kailangang ihawin, roasted with fire. Hindi pwedeng nilaga. Hindi pwedeng sinampalukan. Basta ang gilin ay roasted with fire. Bakit kaya? Kasi ang Diyos kasi pag nagbigay ng word yan, specific. Lahat kasi ng salita na nasulat dito may meaning po yan. Kaya pag nagkamali tayo ng meaning, doon na nagkakamali ang tinatawag na doctrine. Nagiging doctrine na siya ng religion. Kaya sa atin po ay pinananalangin natin at pinagsisikapan natin mapag-aralan siyang mabuti para hindi tayo sumablay. Kasi once na sumablay ko tayo, ay nakasalalay dyan yung ating kaluluwa. Ating kaligtasan. Okay. Ang sabi po dyan, sa gabing iyan ay kakanin nila ang laman, no? Meat na inihaw sa apoy at tinapay na walang lebadura. Walang lebadura means pampalasa. Kakainin nilang kaulam ng mapapait na gulay. So may binanggit na bitter herbs. No? So makikita, lahat po kasi may meaning eh. No? Kaya yung bitter kasi, symbolizing yan ng mapapait na kalalagayan sa buhay. Yun ang unang meaning niya. Paano siya makukonect doon sa ating sinusundang pag-aaral, sabi yan. Pagka sinabing roasted o inihaw sa apoy, ano po? Ang apoy kasi sa Bible ay it symbolizes judgment. Pag nabasa niyo yung salitang apoy, ang kahulugan nun ay hapon, condemnation, judgment. So, makikita po natin dyan, kasi ang tupa na tinutukoy dyan, doon pa lang unang panahon at sa panahon ng Jesus, ay walang diliba kundi si Jesus yun. Siya yung batang tupang, siya yung kordero na nag-aalis ng kasalanan. Bakit with fire? Kasi yung fire na yun ang sinasabing hahatol, susunog, doon sa
katawan ng kordero. Why? Kasi it speaks about Jesus and talks about Jesus kasi dadalhin nga ni Jesus yung kasalanan ng tao. At kailangang hatulan ngayon yung kasalanan na yan. Nakikita nyo sa Old Testament pa lang, pinakikita ng merong Jesus magsasabi. Ngayon, kita nyo kaya pinaniniwala natin yung sinasabi ng Romans chapter 8 verse 1 na nabanggit natin last topic pa natin, lesson po natin about this divine exchange. Wala nang anumang hatol sa sino mang na kay Kristo. Ibig sabihin, pag binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, automatically wala nang hatol. Why? Kasi siya na yung tumanggap ng hatol para sa'yo. Nauna na. Kaya nga, hindi lang siya yung korderong nagpatawad ng kasalanan, siya rin yung korderong nag-alis ng kasalanan, siya yung korderong nagbura ng kasalanan. Sabihin ito sa yung bawat kasalanang nagagawa po natin, hindi na yan nakikita ng Diyos. Why? Kasi meron ng naghain ng handog para doon sa kasalanan natin. Mabuti po ba ang Diyos? Mabuti. Kasi yung gagawin mo, dapat siya na ang gumawa. Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos pa rin ang gawa. Dahil hindi kayang gumawa ng tao para mapasaya niya ang Diyos na talaga. Hindi natin kailangan mapapalit kasi marami tayo. Diba? So kailangan merong isa na mag-alay ng sarili yung walang kapintasan. Si Jesus lang ang taong tanging walang kapintasan. Hindi siya ipinanganak sa kasalanan. Kasi hindi siya galing sa binhi ni Joseph. Kaya, sabi ko yan, no? Bakit ganun kasi ang instruction? Ganun kasi yung judgment na darating. Kaya inunahan na ng Panginoon yung judgment na darating sa tao. Kaya lang merong instruction, merong condition. Kailangan merong kordero. Why? Kailangan merong dugo ng kordero na maiparit. Bakit? Verse 12. Sabi po dyan, on that night, I will pass through the land of Egypt and strike down every firstborn son and firstborn male animal in the land of Egypt. I will execute judgment against all the gods of Egypt, for I am the Lord. Sabi niya, sa gabing iyon, sabi niya, dadaan ang angel of death, ang anghel ng kamatayan. Pag dumaan si kamatayan, natural, merong mamamatay. Dahil sabi niya, hatulan ko sa gabing iyon ang bayan ng Egypt. Bakit Egypt? Kasi sila po ang Egypt kasi means kingdom of darkness. Pinalipin nila ang Israel for almost more than 400 years. No? Pinalipin ang Israel. Kaya ang Israel ay bayan ng Diyos, natural, iniligtas niya. Bayan niya yun eh. Tinawag niyang anak. Iligtas niya. Ngayon, itong anak niya, itong Israel, ay pinahirapan ng Egypt. Kaya sabi niya, ililigtas ko siya from Egypt. Egypt means world. Itong kinalalagyan natin, ito yung Egypt natin. Kaya dito pa lang, symbolically, iniligtas na tayo ng Diyos when Jesus died on the cross. Kaya sabi ko rito, I will strike down every firstborn son and firstborn. Ibig sabihin, lahat ng panganay, maging tao, maging hayop, that night, when the angel of death dumaan, lahat ng panganay, kung walang bahid ng dugo, doon sa hamba ng pintuan, mamamatay. Nangyari po ba? Sa history ni Moses, ay grabe. Kung imagine po natin, halimbawa sa panahon natin, tapos, nung gabi na yun, biglang
dumaan yung kamatayan. Isipin mo, pati alaga ng hayop, ang pinakamamahal mo, kung siya ay firstborn o panganay, hindi siya exempted. Mamamatay siya that time. Kung panganay ka, ikaw mismo ang mamamatay. Yung panganay na anak, mamamatay yun. Eh sabi ko doon lahat. Sige nyo, imagine nyo, gaano kalakas yung iyakan ng mga tao ng gabi na. Tumaan kasi yung Diyos mo. Merong magandang balita. Verse 13, tuloy natin. But the blood on your doorposts will serve as a sign, marking the houses where you are staying. When I see the blood, I will pass over you. This plague of death will not touch you when I strike the land of Egypt. Sabi niya, yung dugo na nasa hamba, yun yung sign na hindi pwedeng pasukin ng kamatayan. Kaya sabi ko dyan, I will pass over you. Kaya dyan kinuha yung salitang pass over night, yung gabi ng Pasko. Kumunyon sa panahon natin. Bakit pass over? Kasi ibig sabihin, yung angel of death ay magpapass over, lalaktaw, lalagpas. Hindi na makikimarites doon sa loob ng bahay. Why? Kasi mayroong dugo. Yung mga vampira, pag nakakita ng dugo yan, yun ang papasukin niya. Pero sa panahon ni Moses, kung mayroong dugo ng buwan, yung salot, yung kamatayan, yung peste, lalagpas. Kasi yung dugo na yon symbolizing the blood of the Holy Lamb. Banal na dugo ng Panginoong Jesus. Sa comedy nga na kung merong dugo ng Panginoong Jesus, kasi banal yun eh, tapos may vampirang kakagat, mapuputol yung pangil mo. Hindi ubra kasi very powerful yung dugo ng Panginoon. Kaya dyan ang galing yung kaisipang bawal kumain ng dugo sa mga Hudyo. Because of that blood. Kaya may mga religion ngayon na bawal kumain ng dugo. Hindi naman naintindihan kung bakit pinagbawal. Pangalawa, Hudyo ka ba? Para wag kang kumain ng dugo. Mag-ulam ng dinuguan. Kasi ito utos lang sa mga Hudyo, Israel. Taga-Israel ka ba? Hindi naman. Ilocano ba eh? Ilocano ini. Kaya yung para sa kanila, huwag mo angkinin. Diba? So, ngayon, angkin tayo na. Sinabasa, bawal ko na. Ay, oo nga, bawal ko na. Hindi mo naintindihan kung bakit bawal. Amen? Yung kanina, nagbulan ko. Alam niyo po ba yung isang kasama namin dyan, iglesia? Kumakain ng dinuguan. Ibig sabihin, kumain na-open na. Kuya Melvin. Sa buhay pa ng mga Roland doon sa kanyang business doon sa shop. Partner shop. So sabi rito, maging hayop, maging tao, sabi niya, ay mamamatay. Ito niyo po, hindi pinag-uusapan doon kung mabait, matino, kung may pananampalataya. Basta ang kondisyon during that time pag merong dugo. At sa panahon po natin, napakahalaga ng dugo na ng kordero. Why? Kasi tayo minsan nawawalan tayo ng pananampalataya. Kung wala ka ng pananampalataya, hindi makakapag-work ang Panginoon. Alam ng Diyos yun na mangyayari kasi mahina tayo. Kaya kinilagyan niya ngayon ng lunas. Gano'ng kabuti ang Diyos. Alam niya isang araw, mawawalan ka ng tiwala sa Kanya dahil sa laki ng problemang diraan. Pero dahil dun sa dugo na yon, hindi ka niya i-reject. See? Why? Kasi yung dugo ang titingnan niya, hindi ikaw. Kasi kung tayo yung titingnan ng Panginoon, sa palagay niyo may makikita siyang mabuti sa akin. Moody nga tayo eh. Ngayon mabait.
Mamaya, sungit. Lalag. Makakarating tayo sa langit. Sige nyo, gano'ng kabut. Alam ng Diyos mangyayari, kaya lalapatan ko ito ng solusyon. Anti-virus. Pag meron kang anti-virus, hindi ka na ba mabavirus? Mabavirus ka rin. Pero meron ng possibility na hindi ka mamatay. Kahit may Panginoon. Pag meron ka ng dugo ng Panginoon Jesus, hindi ka na ba magkakasala? Magkakasala ka pa rin. Kasi nakatuntong ka sa lupang makasala. Pero yung effect ng kasalanan, tinanggal yun ng Panginoon. Yun ang kaibahan. Why? Kasi meron kang dugo ni Jesus. When I see the blood, sabi niya, I will pass over you. Hindi niya sinabing, when I see your faith, when I see your prayer, when I see your tithes, your offering, your whatever na kung anong mabubuting ginawa mo, hindi sinabi niyan. Kundi ang sinabi niyan, when I see the blood. Ibig sabihin, hindi siya nakapokus sa gagawin mo. Kasi, lahat ng gagawin niyo po, alam niyo po bang hindi yung sasapat para maabot natin yung kabanalan ng Diyos? Hindi sasapat. Marumi tayo. Kaya binayaran ng Diyos yung ating karumihan para hindi na niya makita yung karumihan na gagawa natin. Ang nakikita niya, yung dugo ni Jesus. Ano yun? Sakripisyo. Yung pagliligtas, yung pag-aalay ng kanyang sariling buhay. Hallelujah. Verse 29. At midnight, the Lord struck down all the firstborn in the land of Egypt. Ito na yung sinasabi ko kanina. Kaano kaya kaingay? Yan nag-iyakan. Iyakan dito. Umaya, doon, lumipat doon. Lahat na nag-iyakan. Kasi may namatay. Imagine niyo po. Gaano? Yun lang isang may mamatay yun. Pag nakita natin, kakabog-kabog na yung dibdib natin. May madaanan kayo dyan, tinapon dyan. Isa pa lang yun ha. Mas mo yung wala. Lahat naman na. Ang bahay. Walang pera. Panganay na manok, panganay na pusa, panganay na aso, panganay na kalabaw, baka, kambing. Basta panganay, mamamatay. Gaano kaya paano? Sabi rito, even the firstborn na nasa kulungan, walang pinaligtas. Kahit preso, sabi niya, mamamatay. And all the firstborn of the livestock, mga alaga po nila. Judgment kasi ng Diyos. Why? Kasalanan. Nakulang ng Diyos. Kasalanan. Tanong, may namatay po ba doon sa mga may pahit ng dugo? Ako naniniwala ako na natakot sila. May takot. Ay baka kayo mamatay din dito. Kasi ni-instruct na sila eh. Lahat ng panganay mamamatay. Kaya kailangan magpahit ng dugo doon sa hamba. Tanong, may namatay ba doon sa mga bahay na nagpahit ng dugo? Sagot, meron. Alam niyo kung sino yung namatay? Ari namatay. Kaya nga. Kordero. Bawat tahanan na mayroong pahit ng dugo, it means mayroong namatay na isang kordero. Sa buhay natin. Sa bawat pamilya ng sa bawat buhay ng tao, mayroong isang kordero na namatay para sa iyo. At yung kordero na yun ang sasangga. Yun yung tinatawag na immunity
power, hindi ka masasaling ng gawa ng tao. Kahit minsan nag-aalinlangan ka na. Kahit minsan nagsasawa ka na. May mga time minsan ayaw na natin matin. May mga time minsan ayaw mo nang dumalo. Ayaw mo nang pumunta kasi sa dami ng problema. Minsan naman dahil na-open ka. Pero ang Diyos, hindi siya magbabago sa iyo. Kung anak ka ng Diyos, hindi ka titigilan ng Diyos. Why? Kasi meron siyang inalay na kordero para sa'yo. Amen? Gaano kabuti ang Diyos, mga kapatid. See? Walang kahit anumang bagay na alaga nilang namatay yung gabi na yon dahil merong pahit ng dugo. Dahil sa katotohanan, meron nang naunang namatay para sa kanila. Alam niyo po bang si Jesus ay tinawag ding panganay ng magkakapatid? He is the firstborn among the brethren, sabi ko ng Bible. So meaning to say, itong kordero na ito, siya yung panganay na nag-substitute sa lahat ng panganay na ng bawat pamilya nila doon. Amen? Kaya meron ding namatay. Yun nga ng kordero. Hindi ang kung ano pa man sa divine exchange. Imbis na may mamamatay, sana, doon sa miyembro ng pamilya, wala. Kasi meron ng naunang namatay. Yung love of God. Kaya napakahalaga pong maintindihan ng tao. Dahil ang kaligtasan po natin ay hindi nakabase sa relihiyon at paniniwala. Ang kaligtasan ng tao ay nakabase doon sa ginawa ni Jesus doon sa krus. Kaya once na maintindihan niya ng tao, hindi mo kakailangan ng relihiyon. Dahil tumanda na tayo sa edad natin ganito, hindi natin naintindihan ang tunay na mensahe ng salita ng Diyos. Amen? Hindi nga natin alam pa. Hindi ko naman alam ito nun. Kahit nagpapastor na ako, hindi malinaw to. Nagduda pa rin ako doon sa aking kaligtasan. Kasi nagkakamali rin ako bilang tao. Nagkakasala ako, hindi ako perfecto. At ang lagi kong tingala sa langit, pag namatay ba ako ngayon, naliligtas ako. Pinagduda. Kasi hindi ko siya lubos na ngayon. Ngayon, nung maintindihan ko na doon sa kalalagayan ko na makasalanan, lumagay na siya para hindi na ako hatulan doon, wala nang anumang kapangyarihan pag-aaway para ilagay tayo sa impyerno. Amen. Nagpalit na kasi tayo ng kalalagayan. Yung kalalagayan nating marumi, tinayuan niya at inalay niya yung sarili bilang representative, proxy ng kung ano at sino tayo. At doon sa krus, roasted with fire, hinatulan ng apoy ng condemnation. Amen? Verse 31, sabi po dyan, pero Saint for Moses and Aaron during the night, get out, he ordered, leave my people and take the rest of the Israelites with you. Go and worship the Lord as you have expressed. Sa bawat isa po sa atin na nakakilala sa Panginoon, yan lang yung gagawin mo. Sumamba. At ang pagsamba, lahat ng ginagawa natin dito, asa bahagi yan, part yan ng worship. Yung umuupo po kayo dyan, part of worship. Hindi lang yung akala natin dito nagli-lead sa worship. No. Yung nagtambak dito ng mawalay lutlot, part of worship. Yun lang. Walang iba. Kaya asan doon yung religion? Walang religion pinag-uusapan niya. Amen? Relasyon meron. Go and worship the Lord, sabi ko naman, as you have requested. Romans chapter 8 verse 1, sabi ko dyan, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang anumang hatol ngayon sa sinuwang na kay Kristo Jesus. Ano yung tanging
Kailangan, para hindi kahatulan, kailangan na kay Kristo Jesus. Kung palitan po kaya natin yung pangalan ni Jesus dun sa baba, subukan lang natin. There is therefore now no condemnation for those who are in Methodist, who are in Protestant, who are in Baptist, Catholic, Iglesia. Sana yun ang nilagay yan. Kaya doon. Ay, pinagtatalunan-talunan, sino yung totoong reliyon? Kung meron totoong reliyon, palitan natin yung Christ Jesus. Ilagay natin doon yung pangalan ng reliyon. There is therefore now no condemnation for those who are in religion. God is very specific. Hindi sa reliyon makukuha ang pagpunta sa langit. Kanina. Pansinin yung word na maliit. In. Yung salitang word na in, napakahalaga yun. When you said, count me in, ano yun, Kat? Pag sinabi mong count me in, sali, isama. Diba? Yun lang. There is therefore now no condemnation. Kanino? For those who are in. If you are in Christ, meron kang Kristo at merong Jesus sa buhay mo, then definitely, no more condemnation. Walang anumang hatol. Why? Kasi meron ang hinatulan para sa iyo. Sino? Si Jesus. Romans chapter 8 verse 3. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. Yung hindi kayang gawin ng kautusan dahil mahina yung ating laman, ang ginawa ng Diyos, God sent His own Son in the likeness of sinful flesh sa anyo ng makasalanang laman. Why? Para sa kasalanan, for sin. That in that flesh, sabi niyan, He might condemn sin in the flesh. Kaya siya nabuhay sa anyong tao, anyong laman, like a sinful flesh, so that God can condemn para mahatulan yung kasalanan sa katawan mismo ni Jesus. Wow. May Tagalog dito mabuting balita. Wala dyan. Hindi ko nilagay niya. Sabi rito, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Sabi sabihin, ang purpose talaga ng kautusan, pabanalin ng tao. Napabanal po ba ng kautusan ng tao? Hindi, tumanda na tayo. Kaya doon mo. Same at the same, same in the same, ganun pa rin. Why? Kasi meron tayong weakness. Mahina itong laman. Ibig sabihin, alam ng Diyos, hindi madaling mabuhay ng walang kasalanan. Alam niya, bilang tao na makasalanan, ipinanganak sa kasalanan, kahit meron kang Kristo, magkakasala at makakagawa ka pa rin ng kasalanan. That's why God sent His Son. Sinugo niya yung kanyang anak sa anyo ng taong makasalanan upang, ito magandang word, pawiin ang kasalanan. What is word pawiin? Alisin. Burahin. Pag nabura namin, makikita pa po ba kayo? Ewan ko nga pa kung bakit maraming mga ngarang ngayon, pilit kong kasalanan mo, pinamumukha sa'yo. Samantalang ang sabi ng Diyos, tinanggal niya na. Tatamad-tamad kayong dumalo, yung pasok. Ikaw, Brother Jomar, tamad kong ito na, manalangin na. Ganun. Ha? Ang Diyos ko, na kinikilala sa langit, sabi ko, kinalimutan yung pagkakamali ko. Ikaw na tao, ba't papaalala sa amin? Bilang tao, talaga nagkakamali tayo, nagkakasala. Tao ka eh. Pag hindi ka na nagkakamali, hindi ka na nagkakasala, baka anghel ka na. O kaluluwang ligaw.
napaghala-gala na dito sa... Bakit? Bakit pinawi yung kasalanan? Kasi merong hatol. Hinatulan niya ang kasalanan. Umaalipin sa tao. Ang ganda. Grabe. Walang credit sa atin po din. Lahat ng credit kay Lord. Dahil siya lang yung may ginawa para sa iyo. Kaya ang sarap ng buhay ngayon. Sipin mo. Kanya, dalawang kalalagayan. Merong mga taong gustong magpakabuti, pero habang nagpapakabuti siya, gusto niyang gawa, lalo naman siyang nakapagawa ng mali. Ngayon, ito yung isa. Kahit ayaw mong gumawa naman ng mabuti, dahil na kay Kristo ka na, nagugulat ka ngayon. Ba't ang bait ko na eh? Dati makikipagtantalan ako sa... Hindi ako patatalo. Tama ba? Diba? Hindi ako papayag na mali kami. Ikaw ang mali. Diba? Ngayon, iba na. Na minsan kahit inaapi-api ka na, cool lang. Chillax. Diba? Chill lang. Why? Kasi meron nang nakatira doon sa loob na sa ayaw at sa gusto mo na titino ka. Sa ayaw at sa gusto mo maging banal, babanal ka. Kasi may nakatirang persona na banal doon sa loob. Hindi na ikaw yan. Di ba? Madali lang intindihin eh. Yung taong walang Kristo, ano nasa puso niya? Dalawa lang naman ang espiritu sa mundo eh. Isang espiritu ni Satanas, isang espiritu ni Kristo. Ngayon, kung wala kang espiritu ni Kristo, anong nasa saya? Kaya, Kala ko 2 ko. di ba? Common sense. Kung dalawa lang ang espiritu sa mundo, isang mabuti, isang masama. Ngayon, kung wala kang espiritu na mabuti ng Diyos, anong espiritu meron sa? Kaya normal lang yun pag gumawa ng... Kasi ganun siya. Ngayon, sa isang mananampalataya, no? Normal lang din gumawa ng mabuti kasi may mabuti na nakatira siya. Huwag mong pilitin. Kaya dito, hindi po kayo makakarinig sa akin na magpakabuti ka na. Bumait yun. Basta ang gagawin ko lang dito habang may buhay at nakikita-kita pa tayo, isa lang ipapangarap ko. Yung Kristong bumabago ng buhay. Period. Amen? Hallelujah. Kaya walang tisuran dito mga kapatid. Walang tampuhan. Pag natisod ka, it means hindi ka nakikinig sa pag-aaral. Yun lang. Hindi mo naintindihan yung mensahe. Okay, last part. God execute His judgment on the body of Jesus. Bakit wala ng hatol? Kasi ibinigay na ng hatol, ipinataw na yung hatol kanino? Sa katawan ng Kordero. No more judgment. Why? Divine exchange. Nagpalit na kayo ng